ang tunay na yaman, karunungan, mula sa Diyos. Mga kapatid, nakikinig ba kayo? Mayroon akong mahalagang mensahe para sa inyo ngayon. Ito ay tungkol sa tunay na yaman, ang yaman na hindi kayang tumbasan ng ginto o pilak. Handa na ba kayong tuklasin ang karunungan na nagmumula sa Diyos? Basahin natin ang mga kawikaan. Dito natin matutuklasan ang tunay na kahulugan ng kaligayahan at kasaganaan. Sinasabi rito, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan, sapagkat ang kalakal niya ay maigi kaysa kalakal na pilak at ang pakinabang niya kaysa dalisay na ginto. Siya'y lalong mahalaga kaysa mga rubi, at lahat ng mga bagay na mananais ay hindi maihahambing sa kaniya. Ang kahabaan ng mga araw ay nasa kaniyang kanang kamay. Sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng pagkalugod, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Siya'y punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya, at mapalad yaong bawat isa na nangtatangan sa kaniya. Mga kapatid, ano ang ibig sabihin nito? Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa material na bagay. Ito ay matatagpuan sa karunungan at kaunawaan na nagmumula sa Diyos. Ang karunungan ay higit pa sa pilak at ginto. Ang mga ito ay maaaring manakaw, mawala ang halaga, ngunit ang karunungan ay mananatili magpakailanman. Ang karunungan ay lalong mahalaga kaysa mga rubi. Ang mga rubi ay magaganda at mahalaga, ngunit ang karunungan ay hindi kayang tumbasan. Lahat ng bagay na ating ninanais, katanyagan, kayamanan, kapangyarihan, ay walang halaga kung ihahambing sa karunungan. Ang karunungan ay nagbibigay ng kahabaan ng mga araw, mga kayamanan at karangalan. Hindi ito nangangahulugan na lahat ng marunong ay magiging mayaman at mabubuhay magpakailanman. Sa halip, ito ay nangangahulugan na ang karunungan ay gagabay sa atin upang gumawa ng mga desisyon na magtataguyod ng ating kalusugan, kapayapaan at responsableng pamumuhay. Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng pagkalugod at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Ang karunungan ay nagdadala ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating buhay. Kapag mayroon tayong kaunawaan, hindi tayo madaling madadala ng kamangmangan, galit at mapanirang pag-uugali. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya. Ang karunungan ay nagbibigay buhay. Ito ay nagpapalusog sa ating kaluluwa at nagbibigay gabay sa ating paglalakbay sa buhay. Ang mga yumayakap sa karunungan ay makakatagpo ng tunay na kaligayahan. Mga kapatid, hanapin natin ang karunungan at kaunawaan higit sa lahat. Pag-aralan natin ang mga banal na kasulatan, isabuhay ang mga prinsipyo nito at humingi ng gabay sa banal na espiritu. Sa karunungan matatagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan at buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ang pagkasumpong ng karunungan ay nangangahulugan ng masigasig na paghahanap. Hindi ito basta-basta nahuhulog sa atin. Kailangan natin itong aktibong hanapin. Ang pagtatamo ng kaunawaan ay nangangahulugan na hindi natin ito likas na taglay, kundi natatanggap natin ito mula sa Diyos at sa Kanyang salita. Ang karunungan ay maaaring tumukoy sa Panginoong Hesukristo at sa Kanyang kaligtasan. Ang paghahanap ng karunungan ay nangangahulugan ng paghahanap kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin. Huwag tayong padala sa panandaliang alindog ng mga kayamanan ng mundo. Sa halip, hanapin natin ang walang hanggang kayamanan ng karunungan na matatagpuan sa pagkatakot sa Panginoon at pagsunod sa Kanyang salita. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang ating buhay sa paghahabol ng mga bagay na panandalian lamang. Sa halip, ituon natin ang ating puso at isipan sa paghahanap ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Magbasa ng Biblia, manalangin, at humingi ng gabay sa banal na espiritu. Sa pamamagitan nito, makakamtan natin ang tunay na kaligayahan at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya't lumapit tayo sa Diyos, hanapin ang Kanyang karunungan at isabuhay ang Kanyang mga aral. Amen?